Meron tayong hinaharap na malaking issue, ha? Anong issue to, Yung singiling sa mga ospital. Actually, sinasabi nila nagdagdag ng coverage ng PhilHealth. Yes. Nagtaas ng In fairness sa PhilHealth, ang laki nung dinagdag. nagtaas ng babayaran ng PhilHealth, mga kapuso, doon sa mga sakit na ating dinaramdam, mga kapuso. Kaya lang ang problema, parang wala din daw sa isa yung kanilang ginawang pagtataas dahil nga nagtaas din. Magtataas at nagtaas din na at magtataas pa. Ang sabi ba, 18% ang mga ospital, daw. Oo, 18%. My goodness. Nasa linya na natin si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines, PHAPI. Dr. De Grano, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po, Doc. Magandang umaga, Joel at saka Ma'am Weng. Opo. Yes, sir. Sa ating pong taga-subaybay. Opo, morning. Doc, ganito, sabi nyo, 18% ang maaaring itaas ngayong taon, pero hindi pa ba kayo nagtataas? Kasi marami na ho kaming feedback na natanggap na last year pa, mataas na, Weng. No, Pati lahat yung ng klase ng pagbibigay ng yung mga nagpapadialysis, tumaas na raw ang singil sa mga ospital. Ano ba ang katotohanan nito, Dr. De Grano? Actually, malamang po tumaas na since last year. At yung po sinasabi nila, actually, WTW po ang sabi ng 18% increase. Sa tingin po namin, baka mas mataas pa kaysa ron. Bakit po? Mga magkano po? Mas mataas pa sa 18%? Maari po. Kasi depende po yan. Kasi alam niyo naman, because of the inflation, ang dami din nangyari. Tumaas ang pasweldo natin, tumaas din ang mga bilihin, mga gamot, presyo ng gamot, pati po equipment. Kita na naman bumagsak ang peso po, 58 na, dati 43 lang, 40 hanggang 47. Ngayon 58 plus na. So yung pong imported na ginagamit ng mga hospitals equipment, apektado po 'yan yung mga serbisyo na binibigay natin, Kaya medyo tumataas talaga po. Hindi natin out of control po 'yon sa amin dahil medyo yun po, nakasalalay po yun doon sa aming mga ginagamit. Hindi po kami katulad ng government na sinasubsidize ng government, yung government facility. Okay, yung 18%, magkano po? sorry, Jo. Magkano po ang sa tingin nyo ay itataas ng mga serbisyo ng ospital? Siguro po mag-average yun sa mga 18, pero baka maaring yung iba ay mas mataas pa po. By how much yun, Doc? By another 5%. So mga siguro conservative, mga 25%, ganyan. Up to 25. 23-25%. Okay. Medyo mabigat yun, Jo. Actually, isa rin sa mga sentimiento, Weng, sa pribado, mas mababa ang sweldo. Totoo. Ng mga medical workers dyan. Ano ang ginagawang aksyon na ho ng pribadong sektor, dito sa isyong ito? Mas mababa daw pa sweldo sa pribado kaysa sa gobyerno, Maari pong totoo yun, Kasi actually, kaya nga po tumaas siguro yung mga sweldo ng ating mga awani, mga staff specialty nurses. Hinahabol namin yung level na ginawa ng government, especially sa nurses, yung around 35,000 a month. Dati po, less than 20,000 lang yan, So, para makapag-compete lang po ang pribadong sektor, hinabol po niya yan. Siyempre, ang government po, meron silang subsidy, meron silang budget. Binibigyan sila kahit pa sabihin nila wala silang pasyente, kahit marami silang pasyente, may pera sila. Kami po, pag wala kaming pasyente, wala kaming mga ibibigay na serbisyo, kailangan po naming habulin yung ibibigay namin pagtaas sa mga sweldo ng ating mga kawani. At yun po, sabi namin, kahit naman itaas mo na itaas yan, okay lang, papantayan namin yan. Pero ang mangyayari po, tataas ang hospitalization cost sa mga pribadong sektor. Hindi nakakayanin na Dr. De Grano ng mga private hospitals na parang saluhin yung dagdag gastos po ninyo sa pagpapataas ng sweldo, sa mga imported na mga equipment, mga gamot, at hiwalang pass-on, hindi na kaya. Malamang po ganun. Alam po nyo, ang katulad niyan, sabihin na natin, nag-increase daw ng benefits ang PhilHealth. So, ibig sabihin, from yung cesarean section po na 19,000, ngayon 37,500. Yan po, double edge po yan Alam po. Bakit sige po, okay kami, nag-agree kami. Suportado namin na bigyan natin ng increase yung benepisyo ng ating mga miyembro.
Pero siyempre sa on our part naman, bayaran sana naman nila agad kami. Ano? Kasi ina-advance po namin yan eh. Sino-shoulder namin yung burden na yan na dapat gobyerno ang gumawa. Mhm. Diba po? Atrasado pa rin ba ang PhilHealth sa pagbabayad? Ano ba yung average na pagbalik sa inyo ng pera? Oo. Right now, medyo umayos po for the past year. No? Pero may utang pa rin po sila. Magkano yung po? Noong time po ng pandemic, siguro ma-estimate natin kasi ang hirap anuin ng exact figure. Pero around 4 billion pa po yan sa buong ospital natin. Ano? Ilang ospital po ang Teka, sandali. private hospitals to? Mga pribadong hospital po, mga around 1,200 plus. Tapos na po ang pandemic, 2022 pa. Mm-mm. Ayun nga po hindi pa kayo nababayaran. Tama po, yun po ang problema. Matagal na po yan. Ano po? Yung cost of money na lang po, pagsasabihin natin, napakalaki po nun. Lagi po naman sinasabi nila, inaayos nila yung sistema nila para na sa ganun mabayaran kami. Remember po, ito po in advance ng payment na yan ng ating mga pribadong ospital. At ini-expect namin na kung hindi nila mapruebahan, nasasabihin nila, fraudulent yan, claim na yan, hindi ganyan, di bayaran niya po nila kami. Kung fraudulent po, kasuhan nila po yung mga nagbibigay ng maling data. Opo, Pero di po bang ang agreement nyo noon pa, nung una pang napapag-usapan yung palaging delayed payment sa mga private hospitals, in 3 months dapat tapos na yung issue dapat bayad na po kayo. Hindi po nasusunod yon? So far, yung pong current accounts natin, medyo mabilis. Po? For the past year ka po, mabilis din ang pagbabayad nila. Pero yun nga po, ang kinakatakot namin, ngayon lang kasi po pumasok yung increase, dapat wala nang binabayaran mga nagpapadialysis. Opo, diba? opo. Okay, ngayon tumaas na naman po ang benefits. Yan nga po, pagka hindi po kami agad binayaran, kasi bibigyan na po natin ng 2 months to 3 months yan. Oo. Kasi yun ang time ng pagbabayad nila. Pag hindi po agad binayaran yan, napakalaki po ang epekto yan doon sa operational expenses ng ating mga pribadong ospital. Okay, so, Mahihirapan po kami, mga kung halimbawa po, Dr. De Grano, na matupad ng PhilHealth yung mabilis na pagbabayad, di ba, Jo? Pwedeng hindi na kayo mag-increase ng singil sa mga pasyente ninyo? Si shoulder na lang ng malaking bayad ng PhilHealth on the condition na maibabalik agad nila yung bayad sa inyo? On that condition po, maganda po yon na sa ganoon, maayos po namin yung operational expenses namin. Pero hindi po namin kontrolado yung gastos po, yung cost po. Yes. Halimbawa ng gamot. Po. Dapat po ang gawin ng gobyerno, kontrolin nila yung presyo ng mga gamot na yan. Kasi pinapasa lang po naman sa amin yan eh. Then ibinebenta namin ulit with a slight margin. Siyempre, ginagamit po yon sa operational expenses ng ospital. Po. Yung mga equipment po, siyempre, pagbagsak po ng peso, ang laki po na binabayaran. Yung equipment na bibili nyo na halimbawa 1 million pesos, bigla magiging 47 million, magiging 58 million. Diba? Kasi bagsak ang peso. So yun po ang isang problema na hindi namin kontrolado yan. So we will have to adjust very well dun sa mga inflation effects po ng nangyayari. Balikan ko lang, Dr. De Grano, yung 4 billion. Bakit umabot ng 4 billion? Since when po ito? Actually, nung una po, 8 to 10 billion yan. Yan nga po, estimate namin, mukhang nagbayad naman sila, nagpabayad sila ng iba. Pero pag tinatanong po namin mga miyembro, marami pa rin po na talagang hindi nila nababayaran pa. So yung pong aming rough estimate na yun is around 4 billion pa. Okay. Sinabi naman po namin sa kanila, well, if you dispute that, give us the facts. Kasi nasa kanila lahat, yung aming mga sinabmit na mga appeal namin on our claims. Sabihin nila, bayad na namin to, so wala na kaming utang sa inyo. Pero wala po nangyayaring ganon. Okay, so malinaw yung 4 billion na ito, yung mga disputed claims ito ng mga private hospitals. Yes po. Okay. Bukod pa po doon sa, di ba, yung sinabi ng COA na 1.8 billion sa government facilities. So, bawal ho muna magkasakit.
Dr. De Grano. As much as possible po, prevention tayo. Di ba? Opo, Huwag opo. muna tayo magkasay. Mabigat po yun. Magastos po. Magastos nga po pagka nagkasakit. Sige, salamat po sa oras ninyo ha, Dr. De Grano. Magandang Doc, umaga. thank Salamat you. din po sa inyong dalawa. Thank you. Good morning. Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines.